Okay na si Daddy. Maayos na siya. Hindi ako makapaniwala na biyenan mo na pala yun. Pakasal na pala kayo ni Tarik? Paano mo nalaman? Sa nurse. Siya nagsabi na Mrs. Martinez ka na raw. Pasensya ka na kung hindi ko man lang kayo nasabihan. Kasi masyadong magulo yung sitwasyon eh. Okay lang yun. Hindi ka naman namin papakialaman tungkol dyan. Si Riray lang naman yung habol ko. Alam mo, ayaw na niya makita si John. Siguro iniiwasan niya yun, no? Oo, alam ko. Kaya nga hindi ko sinabi sa mga kaibigan natin na nandun lang siya sa inyo. Salamat ah. Oy, sige. Uwi muna ako kasi kailangan kong ikuha si Daddy ng mga gamit niya dito eh. Teka, bakit ikaw pa? Ako na lang kaya ang babalik sa bahay niyo. Ako na kukuha ng gamit niyo. Basta ibilin mo na lang sa maid. Talaga? Okay lang sa'yo? Oo naman. Kaibigan tayo eh. Kaya mong gawin ko to para makatulong sa inyo. Salamat. Opo, dito nga po nakatira si Sir Tarik, pero wala ho siya rito, sir. Ganun ba? Okay lang. Hindi naman talaga siya ang kailangan ko kundi si Riray. Dito na ba nakatira si Riray? Oho, dito nga ho. Talaga? Pwede ko ba siya makausap, miss? Wala ho siya rito, sir. Hanggang ngayon, di pa siya bumabalik. May nangyari ho kasing gulo rito kanina eh. Gulo? Anong gulo? Pasensya na po, sir, pero hindi ko po pwede sabihin sa inyo. Bumalik na lang po kayo rito pag nandito na yung amo ko. Sige ho. Miss! Sandali lang, miss! May tatanong pa ako! Miss! Papunta na po yung mga pulis dito, Dad. Para makuha kayong pahayag niyo. You can also describe kung ano yung itsura ng tao ng tagka sa inyo. Para mahuli mo siya. I will do that. Pero, nag-aalala pa rin ako. Si Riray, wala pa rin ba kayong balita sa kanya? Wala pa rin ho eh. Hanggang ngayon ho, hindi pa rin ho nila nakikita si Riray. Hinabol niya yung taong yun. Alam ko hindi siya titigilan ni Riray. Kaya, bilisan niya paghahanap sa kanya. Sige, Dad. Hanapin mo siya. Pagka titigil hanggat di manahanap si Riray, hindi ako mapapanatag hanggat hindi ako nakakasiguro na ligtas na siya. Sige, Dad. Alis mo na ako. Ang Tarik! Bakit? Mag-ingat ka ha. Tumawag nga po si Ma'am Jopay dito. Pinahanda po yung gamit ni Sir. Teka ho, kukunin ko lang. Teka, sandali. Saan ba dito yung kwarto ni Riray? Sa taas po. Sa pangalawang kwarto. Ganun ba? Sige po. Sige, sige. Saan kaya tinago ni Riray ang buto ng pitang-pitang? Sana makita ko.
Sinisilip ko lang tong bahay. Laki pala na ito, no? Ganda. Nainip kasi ako sa baba eh. Ito na po yung... Sir. Ganun ba? Apo. Sige. Tara. Sige. Ano po yun? Wala. Wala ka na ba nakalimutan dito? Wala na po. Kompleto na. Okay na. Sige, salamat. Sige po. Tagal naman ito, pampihira naman oh. Taga dito lang naman yun sa village pero hanggang ngayon wala pa. Bakit kasi pinatawag tayo ni Ma'am Luis ng doktor? Kasi nga parating na daw si Ma'am Vivian at may kasama yata siyang sugatang tao. Sugatang tao? Sino naman yun? Aba malay ko. Andiyan na yata si Ma'am Vivian. Halika, bilis. Oh, Major, nasaan yung doktor? Parating na po eh. Ano ba ang tagal? Vivian, Bilisan niyo nga. saan ka ba galing? Mamaya na ako magpapaliwanag. Si Riray. Nakita ko sa kalsada nakahandusay. Eto, sinama ko, oo. Dali, tulungan mo ako. Nasaan na ba kasi yung doktor? Bakit ang tagal? Nung tinawagan na po namin yun. Nung tumawag ba ako, sabi ko tawagan yung doktor. Tinawagan niyo agad? Opo, parating na po. Ikaw? Pero tignan natin kung sino ang mas malakas sa atin. Oo, nangyari yun kagabi. Huwag ka may bibigyan. Ang DAN. Baka DNS. DNS. Mami, nabanggit po sa akin na Rochelle na nagpunta